Order. I call to acknowledge po. Good morning po ulit. Thank you po sa pagdalisyon na Mayor Rivera at Police Corporal Christopher J. Ilan at sa lahat po ng mga officer na nandito sa mga namin SK na nakalaro kay Vice Mayor Harold Castillo. Good morning po. Thank you. Ngayon po ay pagpapatuloy ng ating second committee hearing regarding po sa updating ng ating MTOP dito sa ating bayan po ng Mayor Mercedes. Maraming salamat sa pagdalo sa mga president ng ating bayan and of course sa ating kapulisan po, kay Sir Rivera sa pagpunta. As we continue po ang nakaraang pagdinig o pagpapulong ay pag-usapan yung mga iba-ibang regulations and pag-usapan din na maraming mga nagmumotor, ating mga motorcycle na tricycle na maraming overloading, may mga other tricycle na pumapasok din sa ating bayan na kailangan maayos magkaroon ng ating mga plans, para sa mga ay maging mas maganda, mas smooth ang ating pamamasada sa ating mga tricycle driver. Maraming salamat at dito na yung mga ating kapulisan na magpapatupad ng mga kaayusan sa ating mga pag-usapan na mga problema. And maraming salamat ulit sa ating secretary, sa ating mga members ng Sangguniang Bayan dito, sa ating mga municipal vice mayor. And may I hear from our secretary, sa ating franchise officer, regarding po sa kung ano na yung ating pwede gawin sa ating pag-update sa ating motorized tricycle sa ating bayan po ng ating bayan ng service. Good morning po sa lahat, lalo na sa Committee Chairman ng Public Utility, saka sa ating Vice Mayor, Atty. Harold Castillo, at sa member ng committee bang ito, saka itong mga dalawang pagigiting na sanggunian, na sabi ko, mga MTOP leaders or mga president at itong mga kapulisan natin. Noong last meeting, napag-usapan yung mga possible amendment sa MTOP natin. Luckily, mayroong isang issue regarding sa yung mga buying from Kawayan to River Mercedes. Yun po yung naging issue dahil wala tayong regulation about doon sa mga lalo na yung mga from Kawayan motor vehicles na nag-exercise ng business papuntang Mercedes. Yun po yung isa sa daing ng mga the members natin. Kaya yung ating Vice Mayor bigay siya ng second meetings para ma-address natin yung isang issue yun. At saka at the same time, bilang kinatawan sa franchising, mayroon din sa kanang papaabot mamaya regarding sa mga observation, lalo na sa January magkakaroon tayo ng renewal lahat ng mga motor vehicles na nag-exercise ng business dito sa Mercedes. Meron tayong napuna, may mga failure na gusto ng ahensyang ito na ituwid para maganda yung pag-flow ng ating motor system dito sa River Mercedes. Salamat po, franchising officer. And may request po sa ating Federation President, Sir Eduardo, saan siya? Pwede po paki-refresh ang ating
committee sa ating mga bisita at nang marinig po ng ating kapulisan dun sa mga napag-usapang mga problema po dun sa ating dito sa ating area of responsibility, yung mga concern po natin para at least marinig po ng kapulisan natin. Magandang umaga po sa ating lahat. Ang Tricycle Operator Federation ng Leyte Mercedes ay nandito upang alamin kung yung mga hinaing namin nung nakaraan ay nagkaroon na po ng agarang solusyon upang sa gayon ay ma-execute din namin yung tamang pamamaraan ng aming pamamasada. Lalo-lalo na po sa aming mga may terminal sa Kawayan, biyahe sa Kawayan. Gaya po ng mga taga-Kawayan na nagdadala ng aming pasahero dahil sa ngayon halos wala na po kaming may uwing pasahero. Lalo pong lumala ang sitwasyon po namin. Kaya sana po karoon po ng agarang solusyon din lamang po. Thank you. Si Sir Kadangan po ng Kurba Toda, meron po kayong mga niraise na concern nung last meeting. Pwede niyo po bang maulitin at nang sa ganun madagdagan po yung kay President Lizardo? Thank you. Magandang umaga sa ating lahat. Kasi ang medyo nagkakaroon kami ng problema ngayon dito sa sentro. Lalong-lalo na po itong presidente ng TODA sa junction ng Talungan papuntang Kawayan. Ayun po, mabuti na lang at nandun ako kasi isang membro po namin ng naka-alitan niya, kapuyon. Ngayon, ang gusto lang sana namin na SP mabuhat na nga, nabigyan nyo ng pagkakatuloy ang usapin ito kasi mas maganda rin na magkaroon ng kaliwanagan ito kaysa mag-away-away kami, hindi naman kasi dapat nangyari yun. Itong presidente na nandito, gusto namin na siya magpayag kung ano ang magiging pasya ninyo at sasagutin ko na lang kung ano ang ano. Kasi meron siyang demands Kesyo wala doon silang paradahan. Ganun kami, alam nyo naman na kami, wala kami pinagpapawalan doon kasi sa amin lahat pa rin yun. Kaya kailangan talaga namin na mayroong isang tatayong SB kung sino ang may committee sa amin. Kasi patuloy pa rin na nagbabangayan kami. Okay? Pwede na natin sir, pag-usapan ngayon para hindi na tayo pupunta doon sa pagpupulong. Para at least, total kayo naman po ang representative ng TODA, so pwede na natin mabigyan ng solusyon yung problema. Ang alam ko dyan, the problem is yung doon sa triangle, ang area nila is doon sa may tapat ni Rojas. Tama po? At ang District 1 to Labinang Grande, bigay na dito kayo sa may side ni Balayan. So, ano po ang dokumento nila, sir? Doon sa TODA going Kawayan po yun, ano? Sir, lumaban po. Morning, mga kasama. Ang problema po namin doon, nung bangayan na sinasabi ni Pres naman, kasi bilang presidente ng Kawayan, sarili kaming member. Ang inaano ko lang, kasi yung pilaan namin ng Kawayan, dapat bilang akong presidente, dapat sumunod sila sa aming patakaran. Kasi yung kanilang member, hindi ko mapagsabihan kasi
hindi ko naman kami clear eh. Yun lang ang ano ko, sir. Ang concern is yung area kung saan po mag-aantay. Loading na loading dito sa arena. Dati po, sir, kami nag-organize ng TODA. Since 2014 pa yun, in-organize namin. Na ang paradahan namin doon kala yung site kala Rojas. Opo. Ngayon, ang mga taga doon, sir, tinatamad na maghatid doon. Siyempre, mayroong mga estudyante papuntang RNPs. Kaya doon sila ngayon dire-diretso sa kabila. Sa kabilang triangle doon. Kaya inano namin, doon kami pumila. Para kasi yung mga ongoing na papuntang Kawayan, mga jeep, bus doon. Kami na agad makukuha doon. Kung nandun kami, sir, malayo, masyado, uunahan kami. Pero pag doon po kasi kayo sa highway po. Hindi, sir, Rin kayo doon. kay Balayan po. Kaya ayaw, kasi ayaw nila kasi nga doon yung area nila. Kasi ang puntos naman po ninyo dahil medyo tatawid tayong pasero. At yung pag-aantay ninyo, Hindi, sir. incomfortable po yung mga pasahero and kayo mga tricycle operators. Kasi sir, yung pag nag-aantay kasi dahil nawagay niya, papunta ng RNPs, nakakahalo ng pasahero kasi dun eh. Yung may mga college at may mga high school na pasahero ng tricycle. Ngayon, hindi lang ako na dito sa pagka-terminal ng TODA ng Kawayan, kundi dito sa kaliwat. Siyempre, isang million, utang RNPs. So mas marami po doon. Mas marami talaga pupunta doon. Doon yung talagang likuan. Yes, sir. Kaya yung sa kila Sir Kadangan at sa inyo po, nagkakalo-halo na kayo doon. Yeah. So ang concern naman po ni Sir Kadangan is may hiwalay kayo. Kasi nga, dati, kayo talaga ay nandun sa may Rojas. Yes, sir. Saka sila may Balayan. So ano po yung... Kaya nga po, gagawan po namin ng paraan ngayon, solusyonan yung concern na yan para before mag-end itong year na to, maayos na po yung TODA, yung inyong area. Doon po sa triangle. Excuse lang mga SB. Kahit kailan, sir, wala kami binanggit na nagbabawal kami dyan. Sa amin lahat yan. Kahit saan nila gusto, nakapabor pa rin kami. Kasi pare-pareho lang naman kami, buhay pasada lang kami. Ang sa amin lang, yung hindi pwede na baging na yung ano namin, yung asosasyon namin, nasasawsawan ng ibang presidente. Kasi kami sa sentro, meron kaming sariling presidente na sinusunod. Hindi pwede na sa Kawayan ka mag-presidente, Kawayan Mercedes ka, doon ka lang dapat sa Kawayan mag-presidente. Kasi ang sentro, isa lang talaga ang presidente dyan na kinikilala. Okay. So, ano pong suggestion ninyo para maayos po yung concern ninyong dalawa? Kayo na po mauna, susunod po si Sir Lumaban. Ganito, kung saan nila gusto magpila, walang problema. Pero kung may susunod sa kanila, sa asosasyon namin na bibiyahin pa ng Kawayan, hindi nila kami pwedeng pagbawalan, sir. Ibig nung sabihin, dyan lang kami sa sentro. Gusto rin namin, saan kami, anong kikitain namin dyan? Eh samantala kung makapila rin kami ng isang beses o dalawang beses sa isang araw, yung 300 na yan, dahil 150 ang isang biyahe, malaking bagay na sa amin yan. Kasi hindi naman kami makakapila sa kanila. Bawal naman sa kanila kung doon kami pipila din sa Reyna Mercedes, doon sa Kawayan. Kami yan lang. Maghatid sa Kawayan, uwi pa kami sa isang linggo. Mabuti ko makapick up ka pa ng dalawang pasayro, itong pasayro. Iyan lang talaga, 150 lang talaga biyahe namin almost. Samantalang sa kanila, aarangkada sila sa sentro. Hindi sila pwedeng umalis sa paradahan nila sa Kawayan nang hindi sila nakapila kasi sa kanila yun. Okay. Lugi talaga kami. Lugi kayo. Okay. So, kay Sir Lumaban po, ano naman po yung masasabi doon?
Doon po sa terminal namin ng Talungan, sir, hindi namin pinagbabawal na pumila sila, sir. Di po, sa kawayan daw, bawal sila pumila. Talagang buwan, sir, kasi may membership kami, sir. Katulad din sa kanila, sir, may membership sila. Hindi kami nakakapila sa kanila. So may special permit po kayo sa kawayan. Talaga, sir. Sila Sir Kadangan, wala po kasi doon lang kayo sa triangle hanggang baba. Kasi hindi naman nila din kung i-open nila magtanggap, sa dami namin, baka Sige, makuha sila. sige sir. So si Sir Lumaban po, ano pong magiging suggestion? Doon po, sir, sa may bandang sa terminal namin ng Talungan. Free yan. Free, kahit sila pwede pumila. Papunta kawayan. Pwede pumunta kawayan, sir. Hindi mo na pinagbabawal na pumila sila doon. Bawal sila na pumila. Kasi sa atin din yun. Pero ang ayaw ko lang, sir, kasi bilang presidente naman, meron kasing membro nila ng pasaway na bawal para sa katoda ng kawayan, masyado kapuso na. Kaya tinatanong ko sa kanya. Kung gano'n, pwede pala, sa dami namin na membro, bakit wala man lang makapila doon sa kawayan, bakit isa? Kahit isa, wala. Kasi bawal nga sa kanila. Pwede po kayong pumila doon pag meron kayong permit sa kawayan. Pwede, pero dalawa na kami. Pwede, a-applyan namin. Pero sa inyo po, ilan po ba ang mga membro doon sa may special permit sa kawayan? Ako, wala akong special permit. Opo. Kasi nag-aapit lang naman ako, uwi na. So, dito lang po kayo sa Reina Mercedes, namamasada. Kung malas-malasin, matambahan ng puso, ticket. So, siguro I suggest, and kung mag-agree ang committee na yung area o sa triangle, so mamimili. Hindi naman kasi talaga pwede pag naghalo, medyo baka magkaroon ng gas talaga kasi mag-aagawa ng pasahero. So it's better siguro po na yung isang side sa Sir Lumaban at yung isang side sa inyo po. So pupunta siguro tayo sa dati. Kung okay sa inyong dalawa, both side, na yung kay Sir Lumaban, sa dati sila, sa Rojas, tapos kayo po, dito kayo kay Balayan. Para lang mabigyan po ng closure na, para hindi po nagkakagulo sa terminal po, sa Paranaque po. Lugi sila, sir. Alam mo kung bakit? Doon, 10 motor lang umaalis dito. Dito, baka wala po umaalis na isa. Kasi talagang doon ang bagsakan ng mga pasahero. Doon po sa inyo, sa kay Balayan. Doon sa kay Balayan. So, kawawa sila. Luging-lugi. Kasi, actually, mas maganda kasi yung suggestion ko, the committee, sabi ko kung mag-agree sila, mas maganda talaga, mayroong separate area kung saan ka pwedeng mag-terminal para hindi mo mag-load. Walang problema sa amin dyan, SB. Basta wala kaming kita. Okay lang, kasi pare-parehas lang naman kami sa akin wala yan. Mamili lang sila kung saan nila gusto, walang problema sa amin. Kung gusto nila maniwalay, okay, kung yun ang O kung gusto nyo, pwedeng pagkanian nyo kay Balayan. Doon sa site na yon. No. Kasi SB, kung tanghali, Puno kayo. no, wala lang, yung pinipilahan namin yan kay Balayan, yung Paranaque, Puno wala na, hindi na pwede yan. Kasi sa dami namin, kami pila dyan kay Balayan, pero pati dito sa Pwedeng ano po, pumunta sa kabilang site yung iba, kay Rojas. Pwede rin Kung mag-agree po kayo, hati kayo kay Balayan, hati rin kayo kay Rojas. Sa akin, sir, Kung okay po sa inyo, both part, both okay side. siya. Walang problema, sir. Siya ang binibigyan namin ng pangor. Kasi marami kami. Kaya kung anong gusto niya. Ilan po ang members ninyo, Sir, lumaban? mga 70 plus kami, sir. Wow, madami din. 70. Pero hindi naman yung 70 naka-steady doon. Meron din sa kawayan. Parang Hindi, sir. Yung 70, sir. Mga bandang alas bilang nagpapasada ng kawayan. 30 plus lang kasi yung iba nagtatrabaho sa Universal.
panghapon lang sila pumunta ng kawayan. So, anong gagawin natin? Yung mag-agree po ba kayo doon sa half-half o one side sa inyo, one side sa kanila? Para at least mabigyan natin ng solusyon, kasi kung hindi natin mabibigyan ng solusyon, magkalo-halo pa rin kayo doon. Okay, sir, dun sa may balayan, sir. Kasi pang umaga lang naman, sir, ang maraming pila doon. Paghapon na, kukunti na ang kwan doon. Kasi nasa office, nasa school ng mga passengers. Okay. Sige po, si franchising officer. Sige po. Maraming salamat, Chairman. Bilang tinatawag ng ito na lang. Kasi yung number kasi ng RNDLA, mas marami yan kaysa sa compare sa inyo. And most of the time, pati lang may pila sa inyo, di ba? Mr. Chairman, kasi yung observation ng ahensya, ganito na lang. Kasi nakikita ko talaga na marami yung RNDLA, lalo na pagka-uwian ng estudyante. Ang nakikita ko sa bandang facing palabas yung sa papuntang kawayan, yung occupy na lang yung yung one-half portion nila doon, tapos yung one-half plus yung remaining sa kapila is RNDLA na lang. Kasi ang ginagawa kasi nila, kaya overcrowded kung tutusin, dahil yung sinabi ko nung last, ang nakasilong yung mga motor nila, hindi yung pasahero. So yun yung wala na sa intention yung yung gamit ng shade, di ba? Ang gamit pag linuman yung mati tao. Tang linuman yung motor yung gusto nga na naging crowded kayo. Out of the my wasn't data, and the queuing yung kasi ito na duman, because the traffic bit lang, no sinunod naka-anteg yung naka-queue, so di pa palantagan, di ka mapanay pa check, wala motor na, tapos may walang tayo di traffic. At the same time, hindi na mo nagtatayin, one-half portion, tapos 3/4 portion kanya yung kasi kayo. Yun lang yung suggestion ko as my observation. 1/4 kila lumaban po, 3/4 kila Kasi mas marami po yung... kasi pag tumadaan natin talaga ako, puro yelo nakikita ko dun. Yung polis yata natatakpan na rin Yung blue lang, puro yellow tricycle from highway hanggang doon sa may... hanggang sa gasolinahan na Ilalo. Hanggang doon na po ang pila. Pero maganda rin yung suggestion ni franchising officer na kung sino susunod na pila, siya yung pupunta doon sa may, hindi yung motor ang nakasilong, nakapila doon sa triangle. Kasi sabi nga nila, hindi na yung mga pasahero ang naka-lihim or nasa lihim yung tricycle. Paano kung umulan, paano kung masingin. Pero syempre, mas maganda pa rin ang mapag-usapan yung concern ninyo. So, yun na sabi ko, maganda pag-usapan natin. So, half-half o kung ayaw ninyo yung half-half, pwede naman side-by-side. Para at least magkaroon na ng closure ko yung mga issues ninyo dun sa paradaan ko. Honorable Galvay. Thank you so much, Mr. Chair. Una-una, gusto kong i-emphasize o bigyan din na ang Red Mercedes Toda ay isang po ang buhay ninyo, diba? Yellow at saka red. Nang ibig sabihin po, ay meron po kayong isang kulay na sumisimbolo po ang inyong pagkakaisa. Diba? Diba kasi nagkakasa? So ang ganda ng tignan. Kumbaga, dito sa bayan ng Red Mercedes, dito sa probinsya ng Isabela, tayo yung isa sa mga sektor ng Toda kung saan ma-identify mo kahit ang sa kabagan, kahit ang sa Rojas, kahit ang sa Chicago. Pag nakita mo yung yellow at saka red, sigurado, problem ng Mercedes. Ngayon, ang gusto kong ipaunawa ko sa inyo, dapat yung isang kulay ninyo ay magsimbolo
pagkakaunawaan at pagkakaisa. Mga konting diferensya lang yung mga pinag-pinag-pinag, bata lang ang hindi nag-aaras yan. Yung sa level na nakikita ko sa inyo, ay simpleng bagay lang po ito. Maaayos po yan, maupo po kayo at pag-usapan, hindi po kailangan ng pataasan ng ihiyan. Hanggang i-press, luwagan, check, kagaan. So, yung suggestion po ni committee chair at si Officer, tingnan niyo po, hindi maganda na nakikita sa sektor po ninyo ng TODA na nagkakaroon po kayo ng bahayan. Kasi naapektuhan po itong ating mga commuters. Ngayon, gusto po natin pumunta po tayo yung talagang concern po ninyo. Bakit andito po ang ating mga PFD officers? Ano ba yung naging concern po natin nakaraang pagtingin? Isa na naalala ko po ay yung mga pumupunta dito ng mga ibang kulay, sabi ko na lang, no? Ibang kulay ng mga tricycle. Kung saan pumipick up po sila dito, kung saan apektado po ang yung po kita sa pamamasada. Una po yun. Then maliban dyan, kailangan po natin i-regulate yung overloading. So yun po yung kaya andito po ang ating PNP, dumiretso po tayo sa concerns, public concern natin, then kung paano po natin masusolusyonan ito. Ano ba ang maging rekomendasyon ng ating pong PNP officer patungkol sa mga ibang kulay na tricycle na pumapasok dito na pumipick up ng mga pasahero para hindi po tayo apektado. At ano ba ang panuntunan o regulasyon ng PNP patungkol naman sa mga overloading. So yun lang siguro Mr. Chair, then yung sa pila, maliit na bagay lang po. Magkakalit tayo. Okay? So yun po ang gusto kong makita po natin mga kasama sa sektor ng tricycle. Habang nakikita po ninyo yung mga kasama nyo na isa ang kulay ninyo, yellow at saka red, dapat andun yung pagkakaisa at malasakit. Kasi yung kulay nyo ay sumisimbolo ng inyong lakas. Ibig sabihin, pag andyan yung mga kakulay ninyo, pag may problema dyan, hindi ito at yan ang ibig sabihin. Malasakit. So sana makakuha nyo po yung ibig sabihin. Yun lang po, Mr. Chair, para magpatuloy na po tayo at makakit na po natin yung talagang concern po natin dito. Kaya dito po yung ating mga PNP officers. Maraming salamat. Okay, thank you, Mr. The concern is sa ating mga kapulisan. Last hearing po kasi... Alright. Sorry sir, sorry po to interrupt you. I think kailangan natin tapusin yung question, sir. I have to make exceptions sa sinabi mo, sir. I think we have to set that yung pinag-usapan nila. Alright. Tapusin na natin ngayon na. This is good in a few minutes. Meron ba tayong pagtatalo pagdating sa agawan ng pasahero? Wala po, guys. Okay lang kayo mag-share ng pasahero. Ganun naman ang nagiging sistema Marami. ng araw-araw. Yung parking lang ang problema. Sa parking po, sir, wala rin problema. Walang problema. May problema ba sa parking boss? Sa pilahan namin sa umaga kasi dyan lang naman malakas ang pasayoros bikes kapag umaga. Hanggang 9 o'clock lang in the morning yan ang medyo volume ang pasayero. Pero pag apak ng mga 10, madalang na yan. So may problema po ba sa parking? Wala naman. Maluwang ang parkingan natin bikes. So kung walang problema sa agawan ng pasahero at agawan ng space, so anong problema natin ngayon? Itong bikes, parang Anong problema natin ngayon? yung tungkol sa pagkahalo-halo ng membro niya, kami, at saka yung membro namin. So anong problema pag nagahalo-halo? Siyempre, magiging din namin kasi nagkakawayan din kami kapag umaga. Hindi po. Mukha kasing nagahalo-halo pagdating sa pagkuha ng pasahero. Hindi po ba? No problem naman, sabi ninyo. Nagahalo-halo rin pagdating sa paggamit ng spasyo sa terminal. No problem din sa inyo, di ba? So, aling aspeto ng pagahalo-halo ang may problema?
ito na ano kasi, sasabihin ko na sa inyo, halimbawa lang vice, meron ako isang membro, ito yung isa na hindi pagkakaunawaan ng mga ilang araw. Iniiwan niya na vice na terminal ng motor niya. Kasi nag-uunahan dyan kung sino ang mauunang bibiyahe. Ako naiintindihan ko naman sila kasi nag-uunahan din sila sa terminal nila sa Kawayan. Kaya almost na silang nauuna sa amin. Ngayon, meron naman ako isang membro na iniiwan na yung motor niya sa terminal. Ngayon, automatic yun. Pag dumating yun, kung sino ang nauna doon, siya ang susunod agad doon. Kung wala siya, na may nakasala na doon, basta automatic na yun. Kapag dumating siya, automatic pa rin na siya ang susunod doon. Hindi automatic na siya kaagad ang pipila. Kasi wala naman nag-iiwan ng motor doon. Ngayon, parang yun ang umpisa ng alitan na inayos naman din namin vice. Kaya lang, hindi pa pwedeng gawin ng isang membro yung gano'n na iwan na lang yung motor na para makauna ka doon sa pila. Hindi po. Pero kung suggestion kanina si Secretary tungkol sa queuing, pwede sa respective na todo ninyo na kayong presidente, kayong mag-implement ng sarili yung queuing. Kung anong queuing man ang internet nyo, pwede yun lang ang sundin natin. Alright? Sa toda mo, sir, yung queuing mo yun ang masunod. Sa toda mo, yung queuing mo yun ang masunod. Oh. Pwede, so na tayo. Yung problema mo na yun, sir, masasolve yun. Isang insidente lang yun kung bakit nagkamali ng isang peso. Okay, no problem na. Okay na. Alright. Okay. Sa queuing po, di ba nililista nyo kasi yung numero ng body number? Sa amin SB automatic na alam na namin yung kahit kailangan. Alam na namin kung saan kami nakasunod dyan kahit iwanan pa namin yung motor namin. Okay. So at least nabigyan ko ng ng linaw, yung concern ninyo. So okay na po tayo sa guys. Okay. So pag pumunta tayo sa other concern regarding po sa ating PNP. Ang ito po kasi ay nagkaroon ng ordinansa na nalalabag dito sa ating bayan. May mga namamasada po kasi na sobra-sobra sa allowed na sakay. Ang allowed po kasi dito sa ordinansa ay limang pasahero. Pero may mga namamasada po kasi na more than 5. Kaya po naimbitahan ang pulisan para ma-inform kayo na may mga ganong senaryo na hihingin namin ang tulong para ma-regulate or hindi na gano'n yung over doon sa allowed na pasahero. And at the same time, may mga concern din po pa kasi na pag-usapan last hearing na may mga namamasada na tulong na wala namang permit. Kaya po, doon sa ordinansa kasi, ang mga andun sa section 13 na yung mga oversight committee ay kasama po ang mga kapulisan doon sa pag-i-implement po ng ordinansa. Kaya po kayo naiintindihan na sa ganun ma-inform po kayo na kung may mga ganun senaryo o meron kayo makita na mga overloading po, pwede nyo pong sitahin. Kasi ang reklamo lalo lang po dito sa sentro na during paglabasan po ng mga estudyante na po parang hanggang sa pagdawata meron ng nakasakay ng mga bata. And syempre ang gusto naman natin sa safety lahat ng ating mga mananakay. At hindi lang po sana sa sentro tayo mag-concentrate, pati po hanggang dun sa Labina Pequeño kasi meron din po school doon. And at the same time, meron din po dito sa Mediador. And dito po sa area dito, sa ating highway, and dito rin sa Palolok, po sa may Curva, Santo, papunta po, po sa Santo Tahan. And doon po, meron din po dito tayo sa main sir, sa Purod. Sige po, sa PNP po. Maraming salamat. Good morning, Mr. Chair. Sa mga SP members natin na present yan. Sa mga
President ng Toda. Actually, sir, may mga report na natatanggap kami na galing sa overloading. Kasi yung mga tricycle drivers din na nagre-report sa amin, nakasamahan din nila. So, pinapapunta namin yung mga personal namin, mga motion sila. At the same time, kung matigasan ko yun na meron naman tayong municipal ticket. At actually, Mr. Chair, pwede na kami mag-ticket ng LTO kasi yung pulisya natin ngayon ay nag-set na deputize na ng LTO. So, kung may mga kasabay na tricycle drivers, nag-drive sila without license and wala silang franchise, pwede na kami mag-ticket ng LTO. Thank you po. Kasi nga, kung naalala ko rin po, yung isang sinitayan na ng kapwa tricycle driver, sabi. Mr. Chair, kung naman tayo si Polo Parindagan doon si Dejo, alam natin na mahirap din ang lawayan ng mga tricycle drivers. Yun na, yung pag-resibilista, yung tricycle ng LTO. Sige po. Bibigyan po namin ngayon yung, may copy na po kayo sa municipal ordinance. Sige po, bibigyan ko ngayon ni bibigyan na kayo ng bago, sir, sa pasa na po yung bagong ordinance. Kasi may mga i-amend po dito at mabibigyan ko kayo ng kopya. Kasi doon sa first semester, dito po, 100, second, 500, and so on and so forth. And regarding naman po dun, sir, sa mga ibang kulay na pumapasok po dito area of responsibility dito sa Reyna Mercedes, may mga na din po ba kayo? May nagre-report sa amin siya doon pero wala pa kaming pinagsasabihan na sila kasi yung mga ibang kwan din ay nagagalit din sila yung mga tricycle driver natin na kung pwede, kung hindi nila linya, out of line sila, hindi sila pwede. Yes po. Kasi dun sa gagawin po namin bago, baka maisali na po yun for the preparation po dun sa ating terminal code po dito sa ating bayan po. So, Vice? Okay, si Vice po. Mga bossing, mga tricycle drivers, ang problema lang po natin mainly yung mga colorum no, na nagpipick up dito sa Reyna Mercedes. Tama? Pero amongst yourselves, wala kayong problema na namimick up sa maling terminal, walang ganun. Walang ganun problema. O meron? Hello. Sir, ang concern lang namin sa Kawayan, yung mga may terminal doon, yung problema namin doon, yung lalo na pag-uwian ng estudyante, yung mga galing sa school, lalo na pag may 3 na magkakasama, 4, yung mga taga-Kawayan na ang dumidiretso naghahatid sa mga kanilang uuwian. Hindi na nila dinadala sa amin sa paradahan. Yun lang ang isa po naming problema. Kaya tuloy kami na nandoon na naghintay ng paseros, aabutin kami ng 2 o 3 oras na naghintay. So gusto mong huliin yung mga taga-Kawayan na tricycle na naghahatid papunta sa Mercedes? Ang nais po lamang namin, sir, yung pasahero sana na papunta rito sa Mercedes, dahil may terminal naman sa Kawayan, papuntang Mercedes, dadalhin sana nila doon. Hindi natin makokontrol yung ginagawa ng mga pasahero at mga tricycle operator labas ng Reyna Mercedes. Saka lang natin sila makokontrol pagpasok nila ng jurisdiction ng Reyna Mercedes. Anong gusto mong gawin natin sa kanila, yung realidad? Pagdating dito sa atin, dito sa may boundary o dito sa papunta sa amin, maano lang naman sana para maalarma lang. Mapagsabihan para... Gusto mo ba silang huliin o hindi? Yun lang naman eh.
Kahit na mapagsabihan lang, sir, na Hindi, sana... gusto mo silang huliin o hindi? Yun lang naman. Oh, yun, sir. Huliin na lang. Huliin na lang. Kung... Alright. Secretary, posible ba yun sa ating ordinansa na mahuli kahit pinick up sa Kawayan, maghatid sa Reyna Mercedes? Violation ba yun ng ating ordinansa? Pag ihahatid nila sa Reyna Mercedes, hindi. Violation po, Vice, kaya lang depende sa reason kasi kung sakali. For example, may nag-pick up, ang puntal niya pala is papuntang Mansibang, hindi natin sakop yung Mansibang, pero dumaan siya ng Mercedes, wala tayo sa jurisdiction. Yung isa po, yung mga may taga-Mercedes kasi na green yung kulay, na yung franchise niya is sa Kawayan, hindi rin pwede natin huli. Kasi taga-Mercedes yung kasi sabi nila, pauwi na ako, meron akong na-pick up. Yun yung mga reason po, yung sa akin lang po, yung ko doon. So, mahirap, parang yung sa akin, mahirap yan, dahil meron silang reason. Pero kung gusto po nila na magkaroon po ng ordinansa, na huliin natin, take the risk na lang po, baka in return, yung maging epekto niyan, stricto nila tayo sa Kawayan. Yun po yung isang reason. Sige, try natin silang kilitiin. Ito yung ito ang explanation. Kapag ang isang pasahero ay mula sa Kawayan at papunta sa Reyna Mercedes, pagpasok ng Reyna Mercedes, bawal sila. Parang ang jurisdiction kasi ng ating mga ordinansa pagdating sa tricycle, munisipyo lang eh. So, labas na yun sa saklaw ng Kawayan ordinances or Reyna Mercedes ordinances kapag may cross municipality yung travel. So technically, ayon sa batas, kapag pinick up sa Kawayan at ihahatid sa Reyna Mercedes, ay violation yun ng ordinance natin. Ang tanong ko sa iyo, sir, sa realidad, gusto mo ba silang huliin? Yes, sabi mo, di ba? Para ma-discourage silang mag-pick up pagpapunta sa Reyna Mercedes. Ngayon, naiintindihan mo ba yung repercussion yan na pwede rin nilang gawin sa atin yon? Naiintindihan mo ba? Willing ka bang i-take yung hamon na yun? Yung laban na yun? Willing ka bang harapin yung laban na yun, boss? Ang iyong buong organisasyon. Kaya dapat matapang ka. Kung handa kang humuli, pagpapasok sila dito, dapat handa ka rin magpahuli kung huliin ka nilang papasok doon. Ikaw, para alam natin kung anong instruction natin sa mga pulis. O kung i-enforce natin yun o hindi. Ikaw, boss, ano sa tingin mo? Sir, ang pamunuan kasi ng Kawayan, nung nag-attend kami ng meeting nila kasi inimbidan nila kami, sabi nila, pag mayroon na kayong ordinansa na nagbabawal na maghatid yung mga tricycle ng Kawayan doon, ipakita nyo sa amin para may meeting din namin sa mga tricycle. Yun ang sabi nila, sir. Alright. Ganon, yun yung challenge niya. Sige, sir, dito sa draft na ordinance natin, ilagay natin yung expressly. Alright? Tingnan natin kung ano ang move nila. Kung meron silang move na mahihirapan tayo, madali lang naman i-amend yung ordinansa. Pero at least, maumpisahan natin yung dialogue natin with them. Alright? In the meantime, mga police, pwede ba natin gawin yun? Nahuliin yung mga taga-Kawayan na tricycle kapag may ihahatid dito? Exception lamang ay kapag uuwi sila or kapag innocent passage. Kumbaga parang innocent right of passage, parang ganun. Right of innocent passage, pag papunta sa ibang bayan. Pero kapag ang destination ay Reyna Mercedes at public conveyance yung activity nila, pwede ba natin i-enforce na huliin sila? Sir, possible ba yun sa practice? Yung pulis lang po muna, tanong natin yung mga pulis. Sa pulis pa po muna. Possible ba yun, sir? Para tingnan natin kung yung recommendation ng TODA ay kaya natin ipatupad. May ordinance pa tayo? Yes, kapag may ordinance na, sir, pwede ba nating ipatupad yun? Yes, sir. Alright. Ano yung pleasure ni sir? Good morning po sa lahat. Idadagdag lang po dun sa sinabi ng presidente po namin, yung taga-Kawayan, kung ang ihatid nila ay taga-Kawayan, exempted sana po ang ngayon. Huwag lang pong mga pasahero na taga-Mercedes. Kung taga-Kawayan po ang nag-arkila, na taga-Kawayan po ang sakay, pwede rin po siguro silang papasok. Kasi taga-Kawayan po naman po sa sir yung yung sakay niya. Huwag lang taga-Mercedes. Kasi yun doon ang sinabi nila nung nag-hearing kami sa Kawayan, basta ang pasahero po ay Kawayan,
Huwag lang taga Mercedes, pwede naman siguro silang maghatid, sabi nila, sir. Mahirap nang i-enforce yan, sir, kung marami tayong masyadong condition. Usually, yung enforcement natin based on location, hindi sa citizenship. Halimbawa, kapag pupunta ka sa Amerika, hindi lang naman PAL lang dapat ang sakyan mo. Pwede ka naman sumakay sa United Arab Emirates, di ba? Parang ganun. So, pwedeng, wag natin, para sa akin personally, pag magdadagdag ka pa ng additional na ganyan na qualification, mahihirapan yung pulis natin eh. Kasi tatanungin nyo pa kung taga saan yung tao. Madaling magsinungaling yung tao. Pero kapag makita mo na lumagpas lang siya sa linya at papunta sa rin na Mercedes, wala nang tanong-tanong yun. Basta pumasok ka, huli ka. Mas madali siya sa implementation. Lalo kaming haarasin sa kawayan, sir, pag gano'n nangyari. O, yun nga ang tinatanong ko kung willing ba kayong i-take yung taya na yun. Pagka pinara po ng mga kapulisan ang isang tricycle driver, gaya ng pamangkin ko, sabi niya, nanay ko, mahirap po naman yung ganun, sir, kasi tagagawain yung sakay nila. Malalaman din natin yung kapag sinabing pamangkin o mga kamag-anak, madali lang naman i-prove yun, mga ID, titignan mo lang naman eh. Kapag sobrang inconvenient na sa kanila, madali, hindi na nila uulitin yun kung baga kapag nahihirapan sila during questioning. Pero at least, meron dapat friction habang hinuhuli. Kahit hindi pa siya mahuli that time, sa susunod din niya nagagawin yun dahil sobrang hirap magpalusot. Pero at least yung essence ay nandun. Kaya ngayon, sir, inuulit ko, gusto kong mag-decide tayo ngayon kung gusto nyong i-take yung gamble na iyon habang nakaharap sa atin yung pulis para makuha natin yung commitment nila at malinaw yung instruction na sasabihin natin sila or at willing ba silang gawin yun o hindi. Kasi sa akin lang naman, nagigets ko yun kung ayaw ninyo kasi kabuhayan nyo yan, baka balikan din kayo economically. Pero manindigan kayo ngayon, ano ang gusto ninyo? Gusto nyo ba yung taya na yun in the meantime? Kasi okay din yun. Okay, sir. Okay. Okay. So, sirs, pagdating ng ordinansa, pwede nyo may enforce yun. Yes, sir. Alright. Okay, besides sa mga ano pa ang ibang problema natin tungkol sa mga ibang operators at mga kolorum? Meron ba tayong problema na sila ang nagpipick up mula dito palabas? Yes, sir. Meron. Yun, malinaw na pwedeng huliin yun, sir, di ba? Huhuliin din natin yun. Alright. Ano pa yung ibang mga problema natin, Toda, pagdating sa mga competition natin? Yun lang. Yung Vice, yung mga taga-Mercedes na naka-franchise sa Kawayan. Anong problema natin doon? Sila talaga ang palaging nag-atid at nag-pick up. Doon sa Kawayan? Oh, yes. Yes, Your Honor. Pag dito ko po, nag-pick up sa rin na Mercedes papuntang Kawayan, walang problema, di ba? May problema ba doon kapag nag-pick up ka mula Mercedes papuntang Kawayan? Actually, sir, yung mga taga-Mercedes na naka-franchise sa Kawayan, sila pa ngayon ang may hatid sundo. Sila ang pumick up dito sa atin, tapos dalhin sa Kawayan, and then iuwi din nila yung mga pasayeros nila. May problema ba ngayon pagdating sa pag-pick up nyo mula Mercedes papuntang Kawayan? Wala. Meron, sir. Hinuhuli kayo doon? Ay, bawal kami doon, sir, sa Kawayan na pumick up. Kaya ang gusto namin, yung mga taga-Kawayan, bawal din sila pumick up dito. Yun nga, bawal nga silang pumick up dito. Yun nga yung pinag-usapan natin pangalawa. Bawal din silang maghatid na dito. Kaya ang nais lang namin, yung mga dagiti kailyan tayo, nga agal-alat ti paseros to, nga nag-franchise ti Kawayan, mapasarding da kuma nga agalan. Agala mula sa Kawayan? Mula Mercedes papuntang Kawayan. Yung mga kasama natin dito? Oo. Kasi yung mga kabaranggayan natin, kung minsan doon sila sumasakay. Yung mga kabaranggayan natin na may franchise dito o walang franchise dito? Walang franchise. O basta wala kang franchise dito, kahit taga rin na Mercedes ka, kahit kasama pa kita sa bahay, pag wala kang franchise sa rin na Mercedes, bawal kang mag-operate ng tricycle sa rin na Mercedes. Tama? Okay. Alright, balik tayo sa concern ni sir. Ano yung concern mo kanina? Yun din, sir, yung mga tricycle na yung taga rito na naka-franchise sa Kawayan, sila pa ang talagang may hatid sundo. Taga rito nga sila, pero ang franchise nila, Kawayan, sir. So anong problema mo sa kanila? Yung pagkahatid sundo nila, sir, dapat bawal na sana yun. Bakit mo ipagbabawal? May franchise naman sila dito. Hindi, sir. Wala silang franchise. Sa Kawayan sila naka-franchise. May franchise sila dito? Wala? Wala, sir. O, yun yung tinutukoy niya. Illegal yun. Huliin yun. Okay? Yes, sir. Okay. May problema ba tayong natitira? O, ito, si sir. O, sige, boss. Ang talagang problema namin, Vice, talaga dito sa sentro ng Mercedes,
ito talagang patuloy na nagpapasada talaga na wala talagang franchise talaga. Bugus talaga totally. Kasi alam ko kung bakit walang mga franchise yan. Alam ko mga walang lisensya yan, mga walang registro. Kasi hindi ka makakuha dito ng franchise kung wala kang lisensya at saka ORCR ganun. Meron pa rin. O, huhuliin nga, boss. Huhuliin. Basta walang tamang papeles, huhuliin. Alright? Okay. Ito naman, tanong natin yung ating mga kapulisan. Ano naman po yung mga specific na activities nyo, sir, at steps at mga measures na i-implement ninyo? Checkpoint po ba? Or meron po ba kayong hotline na pwedeng tawagan? Ano po? Actually, yung checkpoint natin, sir, ay naka-schedule. So, meron kaming hotline naman na binibigay. Nagkakanta kami ng Oplan Huli din. Kasama namin ang mga iSmart sa probinsya. Gano'n po kadalas yung checkpoint ninyo, sir? Bali, every 24 hours kayo, sir. Dalawa sa umaga, then isa sa gabi at saka isa sa madaling araw. Wow. Ayos ah. Araw-araw pala, sir. Basta maging consistent lang tayo sa una, sir. Hindi na mahirap sa susunod. Basta maintindihan ng tao. Kapag naramdaman ninyo na binabiolate ulit nila, gawin nyo ulit mas stricto para hindi na ulit sila lumaki ang ulo. Basta maging consistent lang tayo sa implementation, magkakaroon din ng reputation yung Reyna Mercedes na parating hinuhuli yung mga kolorum dito. Alright? Okay, mga kasako po yun. Opo. Okay. Meron din po ba kayong hotline, sir, na pwede nilang tawagan? Kasi baka merong tumatakas. Meron, sir. Meron kaming hotline. Bibigyan Sabihin namin niyo po sa yung hotline presidente ninyo, lang. sir. Anong hotline ninyo? May number po ba tayo? Wala. Okay, sige. Yung mga tricycle driver, sir, yung mga tricycle operators ba natin, pag may nakita sila na halimbawa, itawag nila, "Oy, nag-pick up ka dyan, mali!" Pwede ba nilang itawag sa inyo, sir? Pwede, sir. Pwede. At matutugunan nyo kaagad? Meron naman tayong mga patrollers at saka mobile na pwedeng... At pwede nyong puntahan kaagad yung lugar. Para hindi sila awayan. Pulis nyo nga, para hindi sila sabihin ng gano'n. O ito, pulis. Gano'n agad. Yes, sir. Baka ilang minute na yung response nun, sir. Depende sa kung bibit natin yung agreed response na In the meantime, sir, pwede ba nilang i-hold yung nakita nila na nagbabayolate? O sandali, ganyan muna. May pulis na parating, yung nakita ngayon. Citizens arresto, pwede ba yun? Hindi. Pwede, sir, kasi alam mo naman yung pulisya kasi nandiyan na lahat sa lansakan natin. Meron tayong patrollers na nakatawag at saka anytime, nandiyan yung pulisya. Alright, yeah. O, narinig na lahat na ng problema ninyo, mga tricycle driver, ha? Pero kasi, narinig na yung pulis natin, may mga commitment sila, okay? Consistent silang mag-implement ng ating mga batas patungkol sa tricycle industry natin through checkpoints, para ihuhuli nila lahat. At kapag may nakita kayong paglabag, pwede nyo tawag sa hotline nila, mga sir. Okay? At naharap sila sa inyo para mahuli. Ngayon, kuha kayo ng kopya ng ating pagbilansa at may kopya din yung mga pulis natin para every time na may violation yung kagad. Hindi naman yan matrabaho eh. The moment na marinig nila na may nahuli na isa, dalawa, tatlo, hindi na nila gagawin yun. Alright, mahirap lang siya sa umpisa, pero mas consistent tayo at wala tayong pinalampas. The moment kasi na meron tayong pinalampas na isa o dalawa, lalaki tulo ng mga yan, tapos hanggang sa lahat, nakakagana tayo, dinulong na ulit tayo. Alright? Basta maging consistent lang tayo sa pag-prevent sa kanila at pagsumbong sa kanila pag may nakikita tayo mamalabag sa kanila. Alright? Kaya proteksyonan niyo po ang inyong industriya. Tama po? Alright. Okay. Thanks, sir. Okay, SB Putaran. Sir Rivera, sa harapan po ng RMBs, parang delikado po yung sitwasyon doon dahil dami nakakaratang tricycle. Ano mo dapat natin gawin doon para makakasiayos yun? Kasi ang gulo. Takaw disgrasya sa tingin ko. Actually, pinagbawal ni Kanyang SB, ni COP. Ayaw niya, pati yung mga tricycle driver natin na magtuturno doon sa highway, pinagbawal ni COP. Pinapaglistahan din sila. So, gano'n na lang siguro, SB, bawal na lang natin para maiwasan natin yung aksidente o discretion. Thank you. SB Stella.
Alam mo, Mr. Chair, sa totoo lang, yung mga kasama nating tricycle boy na may barangay sa Kawayan, awa ang nararamdaman ko para sa kanila eh. Alam mo, kung kahit saan-saan sila dinadala yan, layo sa sentro, silsilan sabay na ibuti na dyan, nakaganda yun. Nakaasilamain. Unlike before nga, dahil ni Mrs. Witty along sentro ng Kawayan, dadaanin tayo din ang pintas. Nagpor na ako. Ayun yung tutan. Nakaganda yun yan. Nagririt ka birukin niya para dahil nyo ay. Napay bakit ka karami yung layo. Yung na kayo sa Gisega. Kami niti Sarong T1SB. Fire station niya baro. Ay, ano kayo kami niti baro na paradaan. Kim Jay, nagbay-bay kami niti 22,580 monthly. Pero okay na kayo doon sa fire station. Malayo pa rin ano? Malapit lang sa Palengke siya. May SQ yun. Ay, okay na yun. Akala ko doon pa. Kaso lang, hindi kami kasyahan doon. Kaya yung malalatang Biligador na iba, doon kay Ma'am Cynthia Paparana. Ngayon? Ay, okay na pala. Akala ko nung pinunta ko kayo doon, layo kasi. Wala pa kayo kay Ma'am Cynthia. Yun. Nandun po sila ngayon sa back of covers sa site ko. Okay, sa fire station ng Kawayan. Honorable Mike. Thank you, Mr. Chair. Puro President di Toda di Adatoya apa ya? Di salusod ko man po no amin ba nga membro yung Tay. Awan tigol, bawal tigol orang kanyamin. Apa yang harus tatay pagani ang buwan nga isuhang makapasada ang makapanyakawayan ta baka awan lisensya na koloro iti motor na ya po ko tatay bagana. So, no presidente ka ngamin, kahit mabalin mo nga hang alain iti membro, no hang nga kompleto. Siyempre, siya ti presidente kas pagarikan, tapos membro ka kanya. Kaya siyempre hanta ka nga, tanggapin ta hang ka kompleto. Tangamin, no, dati aksidente, kakaasin niya pa sa heros iti barangay. Hanggang din na kasi ako presidente. So, ni Mr. Kuatatay, agdaba isiko yung presidente na sentro? Ari? Sekretary na. Sekretary. Pero karafuno nga ari nga kompleto. Awan to lisensya, awan to listro na. Kami nga mga lawat at itong miyembro akan to awan to lisensya na nagpangim egga naman ikway amin ang puto tatay tatong tuloy kita ng alaga amin kaya yatong ito magpakarino at parak mi pero tatong nga pa kami ay palawagan kaya rin tatay galing ang tatong nga initag na yung kapalisensya na pero kita na nang pinapalisensya sa gawin nga yatong yung tatay ng problem sa gawin kaya lang kita daral galing nga SD di kami magpakareno mabukat maski si Army ayan dumakpakareno eh kan lang nila pagbono na. Okay, talo do laman. Pero yun lang. Pero no apa mo ta reglamento ari kailangan ari no kan mapasada. Tagaray ko mo na no ka aksidente kakabig ba yo sa pasahero na. Ari pahabula mo ko tari puro kolorum. Ari kolorum. Pero agka sa totoo lang agka iti kolorum ida nga agpaspasada. Kurog? Agka. Pero diskarte na kaya ito nga na presidente. Presidente lang nga po iti makamudita. No, na lisensya di kamembro. Ang kadi, dakal lang mga presidente, di makamu no nag-renew pa, iti lisensya na expired, nag-renew, tuloy lang dati pasada, ang kadi. At dakas niya
Kanya sir, actually, kami isyuhan iti certification nung awan iti lisensya na kinhang naka-register di motor na. Ingka presidente di dangan, pero amin na digito kagato ang mga antay ti SJ. Pero sampai kumata, pagkanyo lang renew di expire na lisensya mo, renew di motor mo kasi lang tikay ko masawin. Ano? Di lang. Mr. Secretario, may isa? May kilalakan na isa? Na walang papeles? Pulis yung nasa harap nito. Pero, sir, parang buwan tayo, boring criminals. Di ba? Naaawa din kasi kami. Kaya batas na rin niya eh. Kasi parang nagbagong buhay yung nagbagong yung real estate. Kita na. Kaya ibig sabihin, andyan yung polis, tinatago mo yung kriminal. Noong namamasada, walimbawa yung masaya na aksidente na naman. Anong benefit sa pumukuha nila? Pero salita na, hindi yung polis. Pero hindi susurrender ko na. Pag itong pakuli ko, no choice talaga, wala naman siya magagawa ko talaga. Aalisin din namin total, wala naman siyang pamilya, naawa lang talaga ako. Pero mas maganda nga sana kung dahil naaawa pa rin ako. Ano kaya sir, kausapin mo na lang. Ayoko na lang sa lumagaling. Sabi kasi parang ilalaga, ang namin kasi actually, hindi naman exemption yung mahirap siya. Basta yung yung batas. Yeah. Pero kung yung humanitarian consideration, so kung mag-iusap siya, siguro mawa pa. Kausapin na lang din. Kausapin ko yung presidente na kausapin na lang kasi naging topic naman dito. Mahirap naman na, kasi kung ililihim ko man dito, nagsasalita ako dito naman na 3% kami. Alam naman itong presidente din na ito, na gano'n, hindi lang kumikik ko yan, ayaw ko naman na mandaya ako. Naka-landscape ba yan kanina? Kasi nagkong-i-landscape. Kasi tama yung sa PSB, kung may mangyari na aberi na ito, apektado talaga kami. Okay. Thank you. So, SB Esteban, okay na po. So, okay na po tayo dun sa mga bawal na para at least magkaroon tayo ng closure na dun sa mga inyong mga hinaing. But sabi nga ni Vice, take the risk. Kung uulitin din kayo pag-going to Kawayan, pero hindi naman siguro. Pag nasa alaman maayos na pag-uusap para at least maiayos natin yung ating mga toda dito sa Reyna Mercedes. And sa ating last part ng ating hearings ay iyan po natin yung sa pasahe ng ating mga mananakay. So, nagkaroon kayo ng assignment as per Vice Mayor po na regarding po sa inyong mga payment tricks dito sa atin. So, by bawat toda po ay may mga kaukulang mga pasahe na nagawa. Ang may dadagdag na po dito kasi doon sa ating 2020 ordinance ay hindi po nakasama ang Riverside, ang Bangkero, hanggang doon po sa Binansan. But now, nasasama siya dahil nakapag-submit naman po sila ng kanilang permit tricks po. So, ano po masasabi ninyo sa permit tricks po ngayon sa inyo po? Pwede pong sumagot kahit sino pong Madam President. Tungkol po sa permit tricks, sir, okay naman po kami doon sa dati. Yung lamang yung nabanggit nyo na iba yung Bangkero, hindi pa nakasali. Kaya isasali na po siya kasi ang ginagamit po nila ay permit tricks po ng turol, which is mas malayo kung i-compute mo kasi mas yung kilometro, mas malayo po yung Bangkero kung binasa para sa turol. Sige po. Okay na kami doon, sir, yung mga permit tricks namin.
Boss, kapag okay kayo dun, boss, kasi magkano, halimbawa, ano yung binabiyahe mo ngayon? Ganun po. Dangan to Kawayan. Magkano sisingin mo sa Dangan to Kawayan? Yung student, sir, 40 pesos. Pag matanda? Pag 40 pa rin, sir, yung matanda kasi kapag regular, 50, sir. Anong nakalagay sa permit? Wala. Senior 40, student 40, sir. 50, saka 40. Alright. Meron ba sa inyo na hindi sumusunod sa fair matrix ngayon? Sige po, sabihin niyo exception para... Yung masasabi mo ng Vice, mukhang turot sa kagalan lang yung sumusunod sa metric niyan. Napuna ko to eh. Kasi lahat kami na tricycle na andyan sa isang compound, walang estudyante, walang senior, puro regular lahat ang sigil nila. Pero sa amin, Dangan sa Karo, parehas yan. Kaya kami lang yung, parang naiingit na kami, Vice eh. Kasi parang kami lang yung tumabag sa ganyan na metric. Kaya yung mga toga ko, bakit pa kasi may estudyante pa, may senior pa? Ay wala tayong magawa, sabi ko, kasi nalalagay sa metric natin yan. Bakit yung sentro, tapos yung malalatan, wala tayong narinig sa yan, na senior, estudyante. Okay, inulit ko po yung tanong, marami po bang hindi sumusunod sa fair matrix? Marami po. Marami o wala? Meron wala? Wala. Kasi sir, minsan yung fair matrix ng estudyante, hindi namin nasunod yun, sir. Mag-usap muna tayo sa regular. Yung regular, okay na? Yung lahat ng regular na susunod, walang problema. Wala, sir. Walang problema eh. Sa estudyante, doon kayo may problema. Yes, sir. Sa amin sa sentro, sir. Kasi ang ginawa namin, sir, ang estudyante na lang namin, ginawa namin 15. Kasi capacity namin, 3 passenger para madali silang aalis ng buwan na yung pan eh. Pag maghintay kasi ng isa pang passenger, tatagal. Basta ang inaan namin, sir, capacity namin, pag isang biyahe, 150. Ang minimum namin, sir, 150. Kaya ginawa namin tatlong estudyante para mapadali silang aalis na yung goda yung motor. Tag-50 nila. Pumayag naman sila, sir. Alright, sandali. Pag regular yun, at hindi estudyante, magkano ba ang bayad? Ganun din, sir. 50 din? Yes, sir. Pero kapag estudyante, ayon sa fair matrix, magkano ang bayad? 40. 40. Meron din nagbibigay, sir, ng 40. So lahat tayo dito sumusunod sa fair matrix except ang mga student at saka matatanda, tama? So wala tayong problema. At ang problema nyo lang is, sinashortcut nyo kung minsan, instead na maghintay ng madami, ginawa nyo na lang na 50-50, isa-isa. Para maka 150 kayo, tama? Pero sa bilang po ninyo, kailangan nyo po ba punutin yun? Hindi, sir, kasi sa Kawayan, bawal ang magsakay ng 5, 4, 3 lang doon ng nila kapasiti. 4, 3. So tayo dito, Pabalik dito. Tayo dito ilan? Dati naman, sir, 4 dati, sir. Kaya ko kayo, sabi ni Apusek, 5 na di. Yun lang, pagdating sa Kawayan, may huli kami kasi pumasok na kami doon. Alright. Gusto ko marinig ang opinion ni Secretary kasi po, mukhang sinusunod naman lahat ng fair matrix natin except hindi nila sinusunod yung rate ng students at saka kasi kung hindi nyo naman kailangan punuin din, diba? Nasa sa inyo yun kung gusto nyo 2, 1 o 3. Pero ginagawa nila, hindi na-adjust nila pataas para lang makuha nila yung quota nila. Mukhang illegal yung sira. Ano bang nakikita nating solusyon doon? Illegal ba ito? Hindi. O ano ang
ID, then 20% discount sa iyang student and senior citizen. The moment na sumingil ka ng regular, violation na yun. Kasi under sa senior citizen kasi 20% is discount. Tapos same with sa student. Yun pa lang, maliban dito sa MPAP natin, meron ka bang violation sa national kasi sa Senior Citizens Act na meron kang 20% discount. Okay, Presidente ng TODA, anong suggestion ninyo para ma-solve yun? Gusto nyo bang mabagong buhay o gusto nyo i-adjust yung pambinansa natin para makakamagin kung anong gusto ninyo? Ano ang gusto ninyo? Ganito na lang, sir. Yung dati na lang, kasi pag mag-adjust na naman kami, mabago na naman, bigla naman yung mga pasahero namin. Nasanay na sila sa mga nakalagay dyan na sinusunod namin na grade nila. Hanggang ganda lang kami. So, willing kayo na kapag estudyante ang sasakay ninyo, 40 pesos lang ang sisinginin. Okay lang sa inyo yan? Okay lang sa amin, sir. Pero wala sa iba. Yung sa amin. O sa iba, okay lang sa inyo yan? Bumalik tayo sa tamang paningin sa estudyante? Okay. Okay lang din na kung gusto nyo ng mas maraming kita bawat estudyante, damihan nyo na lang yung pasahero ninyo. Okay? Okay lang po ba yun? Kasi po, ang ginagawa, ang naiintindihan ko po, ginagawa nyo tatlo para makarami turnover, di ba? Maraming makasakay na tricycle driver na magpasada. Tama yun eh? Tama. So, pwede bang balik tayo sa 40, kung 40 talaga, tapos, i-apat nyo na lang. Bili kayo doon. Okay naman, sir. Bottom line. Mas sir, baka meron. Okay kami dun sa apat na lang para hindi sila matagdagan yung pamasayas ng mga estudyante. Apat na lang yung naman. O, bili kami dun. Okay, so may understanding tayo ngayon na okay na itong fair ratings natin. Susundin yung fair ratings, pati discount sa mga bata at matanda. Okay, wala tayong problema doon. Wala tayong problema. Okay. Ano ba ang sasabi ni President? Disip lang sana, sir, kasi yung mga estudyante sa amin, may mga grade 7, grade 6 na nag-aaral sa Kawayan, kaya wala silang bayad. Wala kasi nakalagay sa paper tricks. Ano yung secretary kapag mga wala sa hindi mawar ng fair ratings, pwede bang pag-usapan yung rating? Pwede po, pag-i-stick natin sa natin, sa bagong code natin o sa bagong ordinance natin. Kasi kung minsan, sir, i-occupy yung upuan. Ang asakyot po kasi ng sanggunian doon is mga pupil lang is within the municipal lang. Hindi nila na-overconsulo nila yung sa pagpunta ng sa Kawayan. Kasi ang yung social knowledge kasi pagka estudyante na ng Kawayan, tingin na yun, mga belongs to yung status ng nila, life nila, nakakaangat na sila. So, kaya hindi namin na-include dito. Yung mga pupil na nag-aaral sa Kawayan. Yun po. Ano yung customary na pag-compete nyo ng mga ganun, sir? I think no problem naman yun. Kapag wala sa fair ratings, pwede kayong may provision naman dito na may rates din. Ano yung pag-compete na usually ginagamit? Hindi kasi nalalagay yung mga bata dyan, sir, na nag-aaral doon. Yung nagbabasaya lang namin kasi yung mga high school, pero yung mga bata na may kasamang mga magulang, wala na yung hindi kasali. Hindi ko lagay siya sa yung mga nag-aaral sa Kawayan, sir, na mga bata, kung minsan pag pupunta sila sa paradaan, yung anak nila, inoccupy nila yung isang upuan. Imbis na kakarga ka ng tatlo, yung anak nila na umupo sa isang upuan, hindi ka na magkakarga ng isa. Maabantay ka na lang. Hindi ba may pamasahe dapat ka pag nag-occupy ka ng isang seat?
Eh sa amin kasi may nawalan nalagay na bata doon nag-aaral. Dito sa ordinansa natin, sir, wala namang discount to. Pagdating sa age or height or size ng child. Wala po. Walang exception. Basta mag-occupy ng isang seat, pagbayarin mo, sir. Pwede magbayad yung mga bata kasi kandog-kandog pa nila. Pero yung nakakandog na pinasok na sa lahat. Meron pong provision dito sa ating ordinance na para sa lahat ng pamasahe na hindi nakalagay sa table, may specific na rates, flat at saka additional. I think yun naman na yung ginagawa ninyo eh. Otherwise, ilapit nyo na lang kay Secretary kung may suggestion kayo para sa final draft at yun na lang ang i-debate natin. I think as it is right now, sufficient na yun ang pag-usapan natin pagdating sa lahat ng bagay na concern ninyo. Okay na po ba, di ba? Okay na tayo sa panguhuli ng mga competition ninyo, yung fair metrics ninyo, okay na mga pamasahe. Meron pa ba tayong natitirang problema na hindi na pag-uusapan? Yung ano na lang sir, tungkol po sa mga body number na lang. Kasi yung iba, hindi na makita yung kulay, hindi na mabasa. Apo Presidente, bali nag-usap na kami ni franchising officer na yung body number ninyo gagawin sa inyo yan forever na, and at the same time gagandahan natin yung suggestion ng committee is gagawin nating reflectorized body number para at least protection pa ninyo pag nagta-travel kayo paggabi. Kasi may mga sasakyan din na medyo mahina ang ilaw nila, at least pag konting ilaw lang, pag reflectorize siya, maaaninag mo na meron kang sinusundan o meron kang kasalubong. Pero for the safety naman ng tricycle, alam ko naman na lahat kayo, magaganda yung ilaw nyo, lahat kayo may lahat. Kasi pag may mga depektibo kayo, huhuliin naman kayo ng ating mga enforcer dyan sa daan. So yun, gagandahan natin. Mag-uusap po ang committee with the franchising officer para dun sa inyong body number. And yun, any more sa ating franchising officer, sa ating committee before we end? Apo Restibawa. Maraming salamat, Chairman. Ito lang yung kasi sa January, renewal ng mga franchise ninyo. Gusto ko sana ipabatid sa inyo na meron akong observation na nakalusot kasi na yung color niya lang is isa lang, hindi niya nagawa na two color kasi ang natin is half yellow, then sa baba is red. Meron akong nakita specifically RNTLA ata yung yellow lang yung yung kulay niya. Sa renewal, hindi ko natatanggapin yon. At the same time, at saka ito pa, yung mga binigyan ko ng temporary franchise kasi private pa lang yung status ng tricycle niya. Pagka nag-renew siya na hindi pa for public conveyance yung status ng tricycle niya, hindi ko na i-renew. Kasi ang usapan kasi namin noon, bigyan ko siya ng franchise para mai-convert niya yung sa LTO, di ba? Yun yung mga procedure. Pero isabihin nyo na lang sa mga member ninyo na kung hindi pa niya na-convert yung pasensya na lang. Tapos ito pa yung yung pangatlo. Yung mga repossessed na tricycle or yung sinasabi natin second hand, please lang na i-transfer na ninyo kasi nagkakaroon tayo ng problema. Dahil kung minsan kasi ang gusto ni owner ipangalan sa kanya, hindi naman pwedeng ipangalan namin sa kanya yon dahil conflict na doon sa sa LTO. At saka lalo na yung mga yung mga binibigay na ayuda from provincial. Siyempre wala na sa amin yung list. Doon nagkakaproblema dahil lang nakapangalan pa rin is, let's say nabili niya sa Kawayan or somewhere sa Nagilian. Siyempre Nagilian pa rin yung yung ownership noon.
So, gusto ko sana nasabihin nyo sa kanila na i-transfer na lang. Ewan ko, yung LTO ata parang binigyan kayo ng, ng time para i-transfer na lang, parang hindi na ata makaka-review, no? So, yun. Yan lang. Pero, kasi yung inaano nila is, siyempre, pera din yung kakailanganan mo para mag-transfer. Pero, binili mo na yan, kailangan transfer mo na yung ownership para malipat na sa iyo yung ownership ng ng isang behikulo. Yun po. Tapos yung mga observation ko, bago sila mag-franchise, pinapatanggal ko kasi yung mga dating number nila hanggang ngayon hindi nila tinanggal, kaya ang daming number. At saka ito pa yung isa. Yung body number is yung tinamperan. Samo mo gornoan niya ti number na DJ Kwan. Nagijay tawag dito DJ body number dan. So nga amin niya ti dagiti membro yo. Tuno mapandanga pa rin yo, kailangan i-kwadan i-condition da dagiti luganda kasi yearly nga check up me baka no adada ti kwati magparin yo git sambit nga naka-condition ti kwata. Siyempre kanya yo i-give ti kaligtasan dagiti kwayo dagiti pasahero yo. So nga dapat kayo nga presidente i-check yo mit dagiti dagiti condition dagiti bigyan san lang nga dagiti san laing ti certification nyo kasi kiti no in good yung mga member ninyo pati rin yung yung tricycle nila good. So ibig sabihin kahit good yung yung operator o yung driver, hindi naman good yung tricycle niya, huwag yung bigyan ng certification. So yun po, Mr. Chairman. Okay. Nabigyan na ng solusyon ang inyong mga hinaing concern sa inyo. At ang committee na to ay magbabalangkas po, gagawa ng amendments dun sa mga bagay na napag-usapan natin na para sa mas maganda, mas epektibo dito para sa inyo po. At ang ordinansa ito, once na maipasa po, ay mabibigyan po ng kopya ang mga TODA, ang ating kapulisan, para po sa proper implementation. So, wala na pong mga concern. Ang committee po ay nagpapasalamat on behalf of the sa komitiba sa pag-attend sa ating mga bisita, sa ating kapulisan, sa ating mga TODA President, sa ating mga members of the Sangguniang Franchising Officer, to our Vice Mayor and the committee, SB Galabay, SB Kutaran. Maraming salamat po. This session now is adjourned.